Ano to? Pagtataka ni Celine paghinto nila sa tapat ng isang tila lumang bahay. Bukas ang gate papasok sa malawak na bakuran at may ilang sasakyang nakaparada sa loob. My favorite place to eat, sagot ni Daniel. Di ba ang favorite resto mo yung pinuntahan niyo dati ni Marga? Doon mo dinadala lahat ng chicks mo, di ba? Bihira ako magawi dito. This is where I take more important people. Yung mga espesyal na babae. Alam ko may pinagdadalhan din siya. Nag-echo sa pandinig niya ang sinabi ni Roldan. Ito kaya yung lugar na tinutukoy niya? We, asa ka pa? Si Celine na rin ang nagpalaya sa kilig na nagtangkang manuot sa kanyang sistema. Hindi siya importanteng babae sa buhay ni Daniel. Si Marga yon. May imimit tayo? Yon ang naisip niyang eksplanasyon. Wala. Bakit mo naman naisip yun? Sabi mo important people. Wala naman tayong kasamang iba. Ikaw, important person ka naman sa buhay ko Sapak, gusto mo? For your information, wala ako sa mood makipaglandian sa'yo. Sawa na ako makipaglandian. Kagaya yun ng kumakain ng junk food. Masarap na kung masarap, pero wala namang kwenta. A real relationship, that's what I am craving for now. Masarap, nakakabusog, at higit sa lahat, masustansya. Bakit biglang nagkaganito? Sandaling pagtataka niya, pero agad din niyang naisip ang sagot. In love ka, no? Bulalas ni Celine. Kung sabagay, dati pa naman, di ba? Ibig sabihin lang, okay na kayo ni Marga. Yung obsession mo, nakuha mo na. Kaya lang, bakit tayo nandito? Di ba? Dapat kayo magkasama? Tungkol ba ito sa trahe ng lola mo? Sabi mo naman okay na yon. Ang daldal mo. Puna ni Daniel. Sabi ko nga, pag-amin niya, ganoon siya kapag natetense at nalilito kung ano-ano ang lumalabas sa kanyang bibig. Ang gulo mo kaya, katwira ni Celine. Okay, I'll make this crystal clear. Yes, I am in love. Hayag ng lalaki. Ouchie pa more. Pinigil niya ang mag-amok sa tindi ng sakit. I am in love with the sweetest person I have ever known. Someone who was right under my nose all along, but I didn't even notice her until I almost lost her. Please tell me I haven't lost you yet. Umayos ka nga, Daniel. Kung suminghot ka ng usok ng tambucho o kaya ay ang insecticide, palipasin mo muna yan bago mo ako kausapin. Labo mo Buliyaw niya rito. Ano pa ba ang malabo sa sinasabi ko? I just want to let you know that I love you. It's true that I couldn't imagine myself being married before. Pero yun ay bago ko makilala ang babaeng mamahalin ko ng lubos at walang pag-aatubili kong pakakasalan. Alam kong nagsimula tayo sa pagkukunwari. But there came a point when I would give everything just to turn that make-believe thing into reality because I could easily imagine being married to you. Baka naman ako na ang nasobrahan ng nalanghap ng carbon dioxide, naisip ni Celine. Baka iba ang sinasabi ng lalaki sa pagkakaintindi niya. Nang makita kita na kasama si Roldan, ay muntik ko na siyang sugurin at hamunin ng away. That's when I knew you meant a great deal to me. Ano ka ba? Hindi ba si Marga ang lifelong obsession mukha mo? Hayan pwede na siya. Available na. Oh wait, nagkabalikan ba sila ng jowa niya? I don't know. And I don't care. Kung iniisip mo na balak kitang gawing pambagong puri uli. Sinusiguro ko sa'yo, maling-mali ang akala mo. I want you in my life. Not just for now. And not just to play a role. I want you for real and for keeps. Daniel naman
Nag-init ang gilid ng mga mata ni Celine. Gustong-gusto na kasi niya maniwala pero hindi naman kakayanin ng puso niya kapag naniwala nga siya. Pagkatapos ay hindi pala totoo ang kanyang pinaniniwalaan. Baka mamatay siya o makapatay. Hayan lumalabas sa tuloy ang violent tendencies ko. Inabot ni Daniel ang dalawa niyang kamay. Dinala ang mga yon sa mga labi nito, tsaka isa-isang hinagkan. I meant every word I said. It's the whole truth and nothing but the truth. And help me, God, if you turn me down because I won't be able to take it. But tell me one thing. Kayo na ba ni Roldan? Kami? Ni Roldan? Nakakatawa ang ideyang yun. Ano ka ba? Magkaibigan lang kami. Totoo? So, sinungaling ako, ganon? Hindi naman. Gusto ko lang makasiguro. So, okay lang ba kung ligawan kita? Bakit? Tanong niya. Bakit kita liligawan? Isa lang ang dahilan. Narealize ko ang isang napakahalagang bagay sa buhay ko, na may kakayahan pala akong magmahal pero para sa isang napaka-espesyal na babae lang. Ikaw. Hindi makasagot si Celine. Para kasing nablangko ang utak niya sa pinaghalong saya at amazement. I mean it. Giit ni Daniel. Maliligaw siya? Dakmain ko na kaya agad at baka masilat pa. Pero naisip niya, dapat siguro ay magpakipot siya para makasiguro man lang na taos sa puso nito ang sinasabi. Pag-iisipan ko, anya na medyo naaalibagbaran sa kanyang tono, himig nag-iinarte. That's good enough for me. Sagot ni Daniel. Sumenyas ito at ilang sandali lang makalipas ay lumapit sa kanila ang isang lalaki. May dala itong violin at sinimulan silang tugtugan. Kasunod nun ay si Roldan naman ang lumapit. My friend and I co-own this place. Sabi nito, kaya alam ko na dito dinadala ni Daniel ang mga babaeng espesyal sa kanya. So far, ikaw pa lang ang nakita ko. But he said so himself, and I quote, "This is a perfect place to propose to that special woman in your life." Sabat ni Daniel, saka mataman tumingin sa kanyang mga mata. Mabuti na lang at hindi gawa sa ice cream si Celine, kundi naglalaway na ang kinuupuan niya ng mga sandaling yon, dala ng nakakatunaw na salitang nanggaling sa bibig ng lalaki, ni hindi niya magawang magsalita dahil parang sasabog ang puso niya sa matinding kaligayahan. I did it! Bulala si Roldan. Ang alin? Sabay nilang tanong ni Daniel. Ang buksan ng mga mata ng kaibigan kong to na medyo may kaingotan na ikaw ang babae para sa kanya. Paliwanag ng lalaki, nangingiti-ngiti pa. Ano? Pagtataka ni Celine, pero si Daniel ay mukhang nakuha ang tinutukoy ng kaibigan. Nagpa-cute siya sa'yo ng katakot-takot. Yon ang way niya para iparealize sa akin kung ano ang mararamdaman ko kung sakaling mawala ka. Sneaky man. Very sneaky. Paliwanag nito tsaka bumaling kay Roldan. But effective. And mind you, totoo naman na kung itutuloy mo ang pagiging tanga at hindi marirealize sa ginto ang nasa ilalim ng ilong mo, ay handa akong wag mo na ituloy. Dangerous to your health. Sabat ni Daniel at muli ay parang aapaw ang kaligayahan sa puso ni Celine. Ang nawawalang trahe ko! Parang may iyak sa matinding tuwa si Lola Olivia nang ipakita rito ni Daniel kung ano ang laman ng puting kahon na kanilang dala. Pero saan nyo nahanap? Akala ko noon ay binibiro mo lang ako, apo. Baling nito sa lalaki. Oo nga, Daniel. Saan nyo nahanap yan? Usisa rin ng mami ni Daniel. Dinala po ito ng isang kakilala ni Lola. Collector daw siya ng mga lumang gowns na idinidisplay sa kanilang family museum.
Nakita raw niya sa tindahan ng mga lumang gamit yung gown at kahit medyo madumi yun noon ay nakita agad niya ang magandang kalidad ng trahe pati na ang disenyo at materyales na nagsasabing noon pa na tahi yun. Binili niya, ipinadry clean, tsaka itinago muna dahil nire-renovate yun sa museo nila. Malas nga lang na nakain ng insekto ang tela kaya dinala niya yung kay Lola para iparestore. Si Celine na ang nagpaliwanag. Isinukat mo na ba? Tanong nito sa kanya. Nahihiya man ay tumango siya. Ngumiti ang matanda tsaka bumaling kay Daniel. At siya ang babae na pili mong pakasalan? Ani nito. Isa yon sa mga pamahiin ng lahi namin na kung sino man ang babae magsuot ng trahe ay siya ang nag-iisang mamahalin habang buhay at pakakasalan niya. Paglilinaw nito. Pero may sinasabi si Lola Alma na sumpa. Pagtataka ni Celine, hindi yun naipaliwanag sa kanya ng lola niya. Basta sinabi lang daw ng may-ari ng tindahan doon sa nakabili na may sumpa ang trahe. Hindi sumpa, kundi pagtitiyak. Halos lahat kasi ng lalaki sa aming angkan ay dumanas muna ng sakit ng kalooban bago nakatuluyan ang babaeng mahal niya. Pagtitiyak lang siguro yon na yun na nga talaga ang mismong babaeng gugustuhin niyang makasama habang buhay. Nagulat si Celine kay Lola Olivia. Klarong-klaro ang pagsasalaysay nito. Halatang sigurado sa sinasabi. Samantala sa ibang pagkakataon naman ay halos walang matandaan ang matanda sa buhay nito. Ganyan talaga siya. Ani ni Tita Leila na nahulaan yata ang kanyang iniisip. May mga bagay na sariwang-sariwa sa alaala niya. Samantala yung nangyari kani-kanina lang, kuminsan ay hindi na niya matandaan. Pero salamat at naibalik sa angkan nila ang trahe bago pa tuluyang mabura ang lahat ng alaala niya. At kung papalarin, ay makita rin sana niya na maisuot uli ang trahe sa lalong madaling panahon. Sabi ni Daniel na ngumiti sa kanya. Nanganib uling matunaw si Celine ng basta na lang. Pero doon pa lang ay sure na siya. Sa sandaling magpropose ang lalaki ay walang pag-aatubilingan tatanggapin yon. Dahil sure na rin siya, ito ang mamahalin niya habang buhay. And hopefully, vice versa. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Daniel at Celine. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga CD story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.